kasangga sa gyera kontra droga. Alam mo kasi yung amoy talagang they can detect scent or odor 10,000 times more than a human. So malakas ang pangamoy ng aso. Mga sindikato at puslit na droga sa bansa, walang kawala sa PIDEA. Lahat dapat tulong-tulong. It is a one government approach na lahat ng ahensya magtutulong-tulong. Hindi namin kaya sa PIDEA ito. Ilan lang kami? 1,400 ang ahente ko nationwide. Mabuti nandiyan yung PNP to help us and support us. Ang kampanya kontra droga ng Philippine Drug Enforcement Agency ating kumustahin. Ito po si Paring Ray Langit. Kilalanin natin ang mga kasanggang aso ng PIDEA sa kanilang operasyon kontra droga at ang kanilang mga kakayahan. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Sa loob lamang na isang taong panunukulan ni Director General Aaron Aquino sa PIDEA, hindi bababa sa 150,000 drug offenders at mga personalities ang kanyang naaresto. Sa ngayon, mas nakatutok na ang PIDEA sa mga high-level targets at kung paano masasawata ang pagpasok ng supply ng droga sa bansa. Kasabay ng kanilang masigasig na kampanya kontra sa mga sindikato ng droga, ang mas pinalawak pa nilang pagbibigay ng edukasyon sa mga komunidad na apektado ng paglaganap ng illegal na droga. Paano po yung aksyon na ginagawa niyo po dito po sa pagpuksa sa illegal na droga? Drugs are coming in internally and externally. Pag sinabi yung externally, yan yung mga kalaban natin, mga drug syndicates. There are actually 4 international drug syndicates: Chinese, Mexican, African, and the biggest manufacturer of drugs in Asia, which is the Golden Triangle International Drug Syndicates. The latest na mga accomplishments namin are from these international drug syndicates. This is the border of Laos, Myanmar, and Thailand. They manufacture drugs unlimited. So pumapasok yan through seaports, airports, pwede yung ginagamit nilang to the back door. Drugs are coming from Malaysia or Indonesia, going to papasok dyan sa Sulu Sea and drop it to dito sa Zamboanga, distribute it dyan sa mga bandang area na yan, especially in Mindanao. Binababa yung droga sa gitna ng dagat, and then small ships will get these canisters. They call it shipside smuggling. But the bulk of drugs now, pumapasok through seaport. Kung makikita mo naman yung the latest naging problema natin na napalusot na magnetic lifters, that is one typical example how drugs are coming in through seaport. Sa pamagitan rin ng pakipag-ugnayan nila sa kanilang mga counterparts sa ibang bansa, nabawasan nila ang mga supply mula mismo sa mga itinatayong laboratorio sa bansa. Sila nagbabato sa amin ng information. It is a format operation. Napakahirap. Pumunta ng Mindanao, buntot rin kami sa Mindanao. Pag sakay ng aeroplano, sakay din kami ng aeroplano. Siguro nagastos namin yan, mga 2 million pesos siguro. Kasi hindi mo pwedeng pakawalan. Otherwise, pag nakawalan namin yung yung rabbit namin, wala na, mahihirapan na kami masundan uli yung operation. Until such time, natuntun namin yung kitchen type na drug laboratory nila doon sa particular na high-end na condominium na area. Recently lang, sa Ayala Alabang, nakapasok na naman kami. That was a few weeks ago. Yun namang push. Subalit sa kabila ng tagumpay nila sa kanilang operasyon kontra sa mga laboratorio ng mga droga, meron namang nabunyag na bagong style ng pagbili ng illegal drugs. We were able to seize about 6 kilos of kush, amounting to about 7 million. And then after a month, dito sa Las Piñas, somewhere dito sa Pilar Village, more or less 30 kilos ng kush, amounting to about 154 million pesos. Ang ginawa niya sa bahay ng Amerikano, nagtayo siya ng greenhouse. Lagi siya nagre-request ng seeds sa California, nag-order siya online, at doon siya nagkukultivate sa bahay niya. And that's one of the problem now of PIDEA. You can order drugs less than a kilo.
From door to door. Yes, mag-click ka lang. Tick. Sa ngayon, isang programa na tinaguriang Sagip Batang Solvent. Ito ang sinusulong ng PIDEA sa pag-asang maagapan ng mga pwede pang maging sindikato ng droga sa inaharap. Well, meron ako ngayong bagong programa na pinag-aaralan pa namin ngayon. Ang tawag ko doon, Sagip Batang Solvent. Ito yung mga nakikita natin na mga kabataan na talagang palaboy, walang ginawa kung hindi gumawa ng krimen, magnakaw, mag-shoplifting, tumitira ng rugby, ng kung ano ng mga solvent. Sabi ko nga, these are the criminals in the making. They're all living in slum areas. Itong mga mahihirap na ito. They are being used and influenced by drug syndicates. So lahat ng kabataan ngayon nagagamit. Sabi ko, hindi naman siguro natin parang trabaho natin ito. Pero you know, we need also to address this kind of problem. Kasi nung pulis ako, isi-save mo yung bata. But instead of arrest, it's a form of saving the children. Dadali mo sa DSWD, konting counseling, kinabukasan, they're back to the streets. May rugby na naman. Huhulihin na naman namin, dadali na sa DSWD. Parang ano ba ito? Walang katapusan itong mga bata na ito. Sa kabila ng mga programang ito ng PIDEA, tila malayo pa ang paglalakbay ng giyera kontra droga upang tuluyan nitong masugpok. I believe the President, nasa 1/4 pa lang tayo. For 2019, another 1/4, 21, another 1/4, and then on 2022, eksakto, tapos yung problema namin. Alam ko, suntok sa buwan yung lagi kong sinasabi na napakahirap itong tapusin. Kung meron pa rin mga empleyado at mga ahensya na hindi tutulong at hindi magiging seryoso sa laban na ito. So, lahat dapat tulong-tulong. It is a one government approach. Napakalaki ng papel na ginagampanan ng K9 units ng PIDEA sa kanilang operasyon kontra droga. Sa katunayan, kamakailan ginawa ng parangal ang K9 units ng PIDEA na tinagurian nilang Hero Dogs. Ayon kay PIDEA Director General Aaron Aquino, kalahati ng kanilang trabaho ang tapos agad kapag may K9 units. 100% epektibo ang trabaho ng mga K9 dogs basta alam ng handler na hindi sila dapat gamitin kung may sakit o kaya ay na-stress. Yeah, paano nyo ina-address, Director, yung gimmick na ginagamit nila para i-address yung pagiging sharp ng mga sleeping dogs? Like, for example, babalutan ng coffee. So, magsasurface yung smell ng coffee instead na smell ng droga. Anything na chemicals, mix it with illegal drugs, the dogs can still detect it. Nasubukan namin yan noon, naalala ko yun, when I was in Davao, minix namin yung shabu sa loob ng durian. You know, durian is very, very strong smell. But pumupo pa rin yung aso. Na-detect niya pa rin yung shabu doon sa durian. Sir, pwede natin ilagay itong ecstasy sa row number? 2. Lane 2 po. Lane 2, number 7. Number 7, yes sir. Ang magde-detect po ngayon, puro Belgian Malinois pala. Bali, Belgian at Labrador po. Ay, lagay na po muna natin dito. And then, number 7 ito. Then ito naman po, pakilagay po, cocaine po yan. Lagyan natin sa number 1. Number 1, yes sir. Sa loob ng 6 na buwang training, magkasama sa isang training facility ang handler at ang aso. Kasabay ng pagkasanay sa aso na amuyin ang droga ay ang pagkasanay naman sa handler kung paano kontrolin ang kanyang aso. Parang yun yung best friend. Oo, parang yun ang best friend niya at yun ang susundan niya. Siya na rin magpapaligo, siya mag-aalaga, siya na rin mag-groom. In fact, we have a one-of-a-kind K9 sa Pilipinas. No? Sasabihin nga natin na napakagandang klaseng K9 facility sa Bulacan. We are spending about 22 million pesos for that. They have a mess hall, covered court, grooming area, they have a training area. Lahat klase nandun. They have even a memorial park. So aga namatay ang aso namin, doon na rin sila ililibing. Sir, we have 20 cadets ready for testing, sir. Proceed. Ang training mo sa kaliwa pa natin. Sa kaliwa po lagi. So paglalakad ka, magsabi kay heel. At nasa stage po sila development. Set go!
Ready to test, sir. Proceed. Ayun, okay na. Sineshape pa kasi yung behavior nila, kaya ganyan pa. Pero pag sa operation, hindi na tahimik na. Sa 6 months po na training na i-undergo po ng handler at saka po ng kanya pong alagang aso, ano po yung mga pwede nilang mapag-aralan o matutunan? Basically po, ang drugs proliferation at methodology of concealment ng mga nagpapasok ng drugs ito, iba-ibang klase. So we have to focus on that aspect. Initially po, bibigyan natin ng orientation ng mga tao about the dogs, handling dogs. Sa basic po, nandyan yung identification and training aid, how to handle the dogs, how to identify drugs. And then tatakbo po yan sa second phase ng advanced canine training, which is done sa environment po, like sa mga eskwela, sports complex, and other areas. And then sa third part po niyan, on-the-job training na, i-deploy sila sa region for their familiarization and practical exercise training. And then sa final stage po niyan, itetest na sila. Then bago sila mabigyan ng certificate of completion for graduation. Sa loob ng training center, mabubuo ang bonding sa pagitan ng handler at kanyang aso. Paano ba kayo mag-bonding dalawa? Magja-jogging. Pagkatapos mag-jogging, pupunta kami sa training site. Pag humiga rin ako, sir, sasabay din siya sa akin. Pag hindi kayo nasa training, ano yung bonding yung... Harutan, sir. Mahilig siya sa harutan, sir. Mula sa training center hanggang sa deployment sa branch ng PIDEA, magiging team ang handler at ang aso sa lahat ng kanilang mga operasyon hanggang sa magretiro na ang aso sa serbisyo. Medyo nalulungkot kami dahil nga po yung mga hero dogs natin na-adapt na ng iba. Pero po natutuwa rin kami dahil merong family na mag-aalaga talaga sa kanila. Yun nga po nabigyan namin noong September 21, nagbinigay na po namin, pinadadalan po kami ng mga video. Nakakawala po off list. They play. Inampo na po sila. Inampo na. Para po sa mga retired. Opo. Noon po yung asong nasa amin, hindi sila nakapag-banding sa pusa. Ngayon po, nung pinakikita sa amin, kasama na pusa. Seryoso ang pamahalaan na sugpuin ang problema ng droga sa bansa. At magagawa nila ito kung may kooperasyon ang lahat ng sektor ng lipunan. At siyempre, sa tulong ng ever-reliable nilang Hero Dogs.